So what's up sa inyo mga kaibigan, and again nandito na naman si DJ May para sa isang panibagong vlog na kung saan guys meron tayong bagong topic na i-discuss for today. And gusto ko lang din humingi ng sorry sa inyo dahil ngayon lang ulit tayo nakapag-upload ng video dahil talagang sinama din tayo ng pakiramdam guys. Kung mapapansin nyo sa boses ko, parang kakagaling ko lang talaga sa sakit. So ngayon kahit papaano may nararamdaman pa rin ako, pero pipilitin natin yung best natin na gumawa ng vlog for today, okay? So nung nakaraan, diniscuss natin kung ano nga ba yung content na sa tingin ko is pwede kayong magkaroon ng passive at mataas na income dito sa YouTube. At dito na-discuss din natin yung vlog ko about dito sa gold. And kung mapapansin nyo guys, meron na siyang 1.7k views. Kung napanood nyo tong video ko na to, diniscuss ko dito na ang baba ng analytics neto nung time na in-upload ko siya. Pero ngayon guys, nasa 1.7k views na siya. At magtataka yung iba natin mga kaibigan na DJ, hindi mo naman content yan. DJ, hindi naman ganyan yung niche ng channel mo. Pero bakit umaangat pa rin yung viewership mo sa ganyang topic kahit iba siya doon sa mga content na ginagawa mo? So dito guys, hindi natin ipagdadamot yung analytics ng video na ito at ipapakita natin sa inyo live para kahit papaano magkaroon kayo ng idea kung paano nga ba gumagana yung analytics ng isang channel. So hindi na natin papatagalin to guys, no? Much better guys, meron talaga kayong sariling laptop or desktop, pero kung wala naman, pwede nyo naman tong sundan kahit nasa mga phones nyo lang kayo. So just install the YouTube Studio sa Play Store kung naka-Android phones kayo or kung naka-iPhone man kayo. Okay? So, pupunta tayo dito sa YouTube Studio. Ayan. So, syempre, ang bubungad sa atin yung dashboard. So, dito tayo ngayon pupunta sa content. At guys, i-check natin ngayon yung itsura ng analytics ng video ko na ito. Okay? So, dun sa mga nakapanood nung last vlog natin, talagang nakita nyo kung gaano kababa yung views niya, yung watch hours niya, yung subscribers, almost lahat ng analytics ng video na to is bagsak. Pero bakit 1 week ago o makalipas ang sabihin natin mga 6 days or 1 week ago, isang linggo, bakit parang medyo gumanda yung analytics ng video na to? Katulad ng lagi kong sinasabi sa inyo guys, as long as informative yung video, no? As long as talagang yung video nyo naman is may topic, searchable, is hindi imposible na kahit 4 hours ago na yung nakalipas simula nang in-upload nyo siya, is talagang ire-recommend pa rin siya ng YouTube. Kasi may mga viewers ako na DJ, may ganito kasi yung paniniwala ko sa YouTube na pagka lumagpas na yung 1 hour to 4 hours na sobrang baba ng analytics ng isang video o ng viewership, is mahihirapan na ang YouTube na i-recommend yung video na yon, which is most of the time guys, ganun po talaga yung nangyayari. Pero hindi naman lagi ganun, okay? Kasi itong video na to guys, nung unang 4 na oras niya, nung in-upload ko siya, which is diniscuss ko siya doon sa last vlog natin, kung mapapansin nyo guys, almost nasa parang 150 lang yata yung views niya. Yun yung nabanggit ko nung in-upload ko tong video na to. Pero kung mapapansin nyo guys, umabot na siya ng 1.7k views. Okay, so ibig sabihin nire-recommend siya ng YouTube sa specific viewers na naghahanap ng topic about sa gold investment or gold jewelries. So dito guys, kung makikita nyo, meron na po siyang 1.7k views. Okay, so October 6 ko siya in-upload until now, October 13, so meaning 7 days ago, but still umaangat po siya. Kung titignan nyo po yung graphing natin simula nung in-upload natin siya, simula October 6 hanggang ngayon na October 13 is pataas po siya. So ibig sabihin everyday nakakakuha siya ng viewership, no? So ibig sabihin yung mga nagsasabi na DJ May pahirapan na i-recommend dyan ni YouTube kasi lagpas na yan ng 4 hours, simula ng in-upload mo, mahihirapan ng umangat yung video na yan. Katulad yan ang sinasabi ko sa inyo guys, as long as informative ang video, as long as searchable ang video, as long as maganda naman yung engagement na ginagawa ng video sa mga viewers, hindi imposible na i-recommend ng YouTube yung mga videos natin. Okay? So, kung titignan nyo guys, yung YouTube recommendations natin, which is 85.7%, okay, so dun generally nanggagaling yung viewers ng video na to or yung bilang ng views ng video na to. As you can see guys, 1.5k views yung galing doon sa YouTube recommendations, which is 85.7%.
So sobrang laking percentage neto guys. So kumbaga, galing siya sa YouTube Home, which is 61.8%, and then dun sa up next, ito yung mga, like for example, may pinanood kayong video and then may nirecommend si YouTube na video which is kasama yung video natin doon. So dito siya papasok sa up next. Kaya mapapansin nyo guys, pagka manonood kayo ng video, may sumusunod na video which is randomly nagre-recommend ang YouTube. So ito yun guys, no? So 24% siya dun galing, 417 views. Naghahanap ba kayo ng murang coins or diamonds sa mga live streaming platforms or games na pinaglalaroan nyo? Ang the best na may sasuggest ko sa inyo is bisitahin nyo ang CocoDP. So dito sa CocoDP guys, hindi lang po mga games ang meron dito. So meron din silang live streaming platforms and gift cards like Popolive, iTunes gift card, PlayStation gift cards, Xbox gift cards, Chamet, Sugo Boys Live, Bigo Live, IMO, Star Maker, Miko at marami pang iba. Sa mga gusto po makuha ang exclusive discount ng CocoDPs, huwag niyo pong kakalimutan na mag-login sa inyong mga Google accounts at gamitin niyo po yung link na nasa comment box. Once na nakalagin na po kayo dyan guys, automatically pag bibili po kayo ng mga packages na $1 pataas, is pwede niyo pong may apply yung coupon na nasa account nyo. Guys, bibigyan ko din po kayo ng idea paano nga ba kayo makakabili ng Popolive coins dito sa CocoDP. So, i-click nyo lang po yung Popolive and then yung first step, ilagay nyo po yung user ID number ng account nyo. And then yung step number 2, select your package. Step number 3 is pumili po kayo ng payment method. Pero kung gusto nyo po makuha yung maximum 2% discount ng CocoDPs, gamitin nyo pong payment method ay yung KoCoin. Step number 4 guys, ilagay nyo po yung email address nyo and then last step, click buy now. So guys, wala pa pong isang minuto is marireceive nyo na po yung package na binili nyo sa inyong mga accounts and you can check your email para sigurado. So ano pang hinihintay nyo? Visit CocoDP today for more info. Okay? Ang kagandahan kasi dito guys, dun sa how viewers found this video, is si YouTube na yung gumagawa ng paraan paano niya nire-recommend yung mga videos natin sa certain viewers na naghahanap ng topic na related sa ganito. Which is yung topic ko dito guys, hindi YouTube tips to ha. So yung topic po natin dito is about gold investment. Which is hindi po ito yung niche ng ating channel. Pero umaangat pa rin siya, umaangat pa rin po yung views niya kahit papaano. Ayan, ito yung itsura guys ng YouTube Home as you can see. Ayan, yung nasa left side. And then yung up next, ayan po, no, yung nasa bandang kanan. So, yan po yung makikita nyo sa bandang right side siya. So, kung sakali man na nanonood kayo ng video, so yung up next, yun po yun. Yung mga red, ito guys, yung nasa red, no, as you can see, sa bandang right side. So, yan po yung dun sa up next. Ayan. And ito po guys, yung key moments of audience retention. Pag sinabing audience retention guys, ito yung paano ba pinapanood ng viewers natin yung mga videos natin. As you can see, meron tayo sa intro. So sabi dito average percentage view, 36.5%. So average view duration, 6 minutes and 24 seconds. So pag sinabing average view duration, is ito po yung general na count na kung saan pagka kinompute natin lahat or ibe-base natin sa number of viewers and then sa number kung gaano sila katagal manood sa videos natin, ito yung magiging resulta. So meaning yung 1.7k viewers natin, yung iba doon tinapos nila yung video, yung iba naman is hindi nila tinapos. So in general, almost lahat nung nanood dito sa video na to is nagtagal po sila ng 6 minutes and 24 second dito sa video. Kaya guys, kung mapapansin nyo, the more na mas mataas yung average view duration, the more na mas mataas yung impressions click-through rate, is mas malaki yung chance na i-recommend siya ng YouTube kahit lagpas na po ng 1 to 4 hours yung video simula nung in-upload nyo siya. And as you can see guys, sabi dito 67% of viewers are still watching at around the 30-second mark. Kaya guys, sobrang halaga po talaga na pagka kayo po ay gagawa ng video, dapat talaga mapag-stay nyo yung mga viewers nyo doon sa first 30 second to 1 minute. Kasi guys, madalas na mga viewers natin, pagka-click doon sa video, yung unang 30 seconds, yung pinaka-crucial time. Bakit? Kasi yung iba doon umaalis agad, yung ilan sa mga viewers natin is naboboring agad sila doon sa intro. So that's why maganda po talaga pagka gagawa kayo ng video is straight to the point, or gumawa kayo ng video hook na kung saan ito yung magiging reason para hindi sila umalis. Okay? Kasi katulad nung sinasabi ko na paano nyo mapag-i-stay ang isang viewer kung hindi nyo agad re-rektahin or hindi nyo agad babanggitin kung ano yung topic nyo or sabihin natin kung ano ba yung mapupulot na aral ng mga magiging viewers nyo dito sa YouTube. Kaya guys, dapat
Pag gagawa kayo ng video, hindi lang po kayo nakapokus sa thumbnail, hindi lang kayo nakapokus doon sa structure ng inyong video format. So dapat talaga gumawa po kayo ng hook or kahit anong diskarte para mapag-stay nyo yung viewers nyo in the first 30 seconds or 1 minute. So ganun po siya kahalaga. And ito pa guys, kung pupunta tayo sa reach, hanggang dito lang yung i-discuss natin guys kasi ito yung mahalagang bagay na dapat nyong malaman dito sa YouTube. As you can see, 17.7k impressions. So pag sinabing impressions guys, total number of times your video thumbnail was shown to viewers since the video was published. So meaning guys, ito yung kung ilang beses ipinapakita ng YouTube yung video na to or yung thumbnail na to doon sa homepage ng mga YouTube channels or let's just say doon sa mga viewers na naghahanap ng topic about sa gold. Kasi hindi naman sa kanila i-recommend itong video na to kung hindi sila naghahanap ng topic about sa gold investment, about sa gold jewelries, paano ba sila pwede mag-invest sa gold. So that's why ito guys, pinapakita or sinasuggest ni YouTube yung video natin which is it turns out ito yung nagiging impressions. Okay? Yung impressions click-through rate naman guys, ito yung mga tao na naging interested sila nung nakita nila yung impressions. That's why clinic nila yung video. So magkaiba po yan guys. So yung impression, ito yung ilang beses ipinakita ng YouTube. Yung thumbnail natin sa mga specific audience na naghahanap ng topic about dito. Yung impressions click-through rate naman guys is yung percentage kung ilan yung naging interested at nag-click nung video na to. As you can see guys, medyo mababa po talaga. Kaya mapapansin nyo guys, yung 17.7k pag kwinenta natin yung 7.9%. So malamang ang lalabas dyan is 1.7k views kung hindi ako nagkakamali. Kasi ganun yung ano niya guys, ganun yung pag-compute dyan. No? So 7.9% ng 17.7k is equivalent to 1.7k views. Kung hindi ako nagkakamali guys, pero more or less ganun yung lalabas. Okay? And as you can see guys, dito sa graphing, so pataas po siya. So ganito kasi yung kagandahan guys sa mga content na nakapokus sa education, sa informative vlogs. Katulad nung sinabi ko dun sa last vlog natin na hindi po namamatay yung viewership sa ganitong content. So that's why yung revenue natin dito, kung mapapansin nyo, para lang tayong nag-iipon sa alkansya. Hindi man ganun kataas yung revenue natin dito. Pero guys, everyday, nadadagdagan po yan. As long as may nanonood, as long as tuloy-tuloy po yung pag-recommend ng YouTube sa video na to, as long as tuloy-tuloy yung pag-angat ng viewership niya, itong revenue guys, apektado din ito. So hindi po ito nababawasan guys, sa paangat po yan. Okay, lagi pong pataas ang analytics or yung graphing sa revenue everyday as long as may nanonood sa inyo. Diba? So para lang kayong may alkansya dito sa YouTube. So, ito nabanggit na natin to kanina guys, how viewers find this video. So guys, most of the time galing siya sa browse features. Okay, like sa homepage, YouTube recommendations. Okay, so dyan po yan makikita. At ito guys yung impressions and how they led to watch time. So ayan guys, YouTube recommending your content, 86.3% guys. Sobrang ganda. Pag ganito po yung analytics na makita nyo dito sa inyong mga videos, ibig sabihin nasa good condition or good performance po yung video nyo. Okay? At guys, may nakalagay po dito, no? Content suggesting this video. Kung mapapansin nyo guys, hindi lang naman tayo yung content creator na gumawa ng content about sa gold. So madami kami. Ayan, so kung titignan po natin yung see more, ayan, as you can see guys, ito yung mga titles. Ayan, tignan po natin, yan po yung una. Yan po yung pangalawa, yan po yung pangatlong video. So, gaano ba siya ka-importante guys? Itong mga video na to, syempre may mga kanya-kanya silang viewers. And automatically guys, nagkakaroon ng konting traction pagka nanonood yung mga viewers nila dito sa mga videos na upload nila. So ang tendency guys, si YouTube, nagre-recommend siya ng video na pwedeng ipapanood ulit dun sa mga viewers ng mga content creators na to. At guys, content suggesting this video. So meaning is isinasuggest po ng YouTube yung content natin na ito sa mga viewers ng channel na to. Or isinasuggest po ng YouTube yung videos natin after panoodin ng mga audience nila yung upload nilang video. So ang nangyayari sa akin guys, yung owner ng video na to, after panoodin ng mga viewers nga yung video niya, is may chance na 3.6% isuggest tong video na gawa natin. So ganun kaganda ang pag-recommend ng YouTube sa mga videos na ginagawa natin.
And ito guys, YouTube search terms, yung top 1, syempre yung ating channel name, DJMA. And then, yan, yung mga sumunod. So, yun lang naman guys. Yun lang yung i-discuss ko sa inyo kasi meron lang akong nabasa na comment doon sa last video natin na sabi niya na DJ hangga't maaari, mag-focus ka lang sa isang content kasi sobrang imposible or sobrang baba ng chance na i-recommend yan ni YouTube lalo na hindi naman yan yung niche ng channel mo, which is tama naman yung sinabi niya guys. Pero ako kasi handa akong gumawa ng diskarte or handa akong mag-experiment dun sa main channel ko para mapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung mga posibilidad na once na mag-upload ka ng ibang content, ire-recommend ba siya ng YouTube? Ano ba yung reality na nangyayari sa YouTube once na mag-upload ka ng ibang content na hindi naman related dun sa mga video na in-upload mo talaga? So kahit papano guys, may sagot tayo sa kanya na ito, no? Ito yung parang buhay na patunay na kahit hindi related doon sa video na ina-upload mo, yung content na ginawa mo ngayon, in short guys, no? Wala po yan doon sa content niche na meron kayo sa channel. Nakadepende po yan talaga lahat doon sa personal analytics ng every videos na meron kayo. Kasi ito guys, hindi naman to YouTube tips. Okay? Hindi naman ito live streaming apps na madalas na ina-upload ko sa channel ko, pero bakit inire-recommend siya ni YouTube? Kahit hindi naman about dito yung channel ni DJMA. So isa lang po yung sagot dyan. Ibig sabihin, nakuha natin yung magandang formula. So mukhang okay naman yung thumbnail, yung pag-construct natin dun sa title. Okay, yan po yung title niya as you can see. So talagang searchable. At ang maganda po dito guys is itong video na to, informative po talaga. Kaya po sa tingin ko, tumatagal po talaga yung mga viewers dito at most of them tinatapos nila yung video na to. So ito yung nagiging reason, that's why tumataas yung impression. The more na tumataas ang impression, mas madaming nakakakita sa video, mas madaming chance or mas malaki yung chance na panoodin siya ng mga random viewers dito sa YouTube na nakakakita ng ating video. And of course, nagkakaroon tayo ng bagong subscribers dito sa channel. Okay? So yun lang naman guys, yan na kung sa tingin nyo marami po kayong natutunan sa vlog natin for today. Don't forget to subscribe my channel, DJMA, for more videos like this. At syempre guys, mega love shoutout po pala sa mga viewers natin nag-aabang ng vlog natin last week and this week guys. Ayan, so mega love shoutout po pala sa inyong lahat. Ayan, so thank you very much po. At syempre guys, hindi po natin kakalimutan yung mga exclusive members ng ating channel na nagpa-member last month and this month. Ayan, so mega love shoutout po pala sa inyong lahat guys. Ayan po yung perks na makukuha nila guys dito sa ating channel. So every end of our video guys, pineplex po natin dito yung ating mga channel members. Okay, para kahit papano mas makilala po sila ng ating mga viewers. At guys, meron po silang tinatawag na monthly community post na kung saan guys every month ipinopost po natin sila sa ating community para po mas makilala po sila ng ating mga bagong subscribers and viewers. So guys, yung pa-member po sa ating channel is $1 per month lang po yan. Ano? So mura lang. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin po kayo sa vlog natin for today, so pwede nyong panoodin yung ilalagay ko sa end screen na video. Ayan, for sure madami kayong matututunan dyan. And of course guys, yung ating DJMA YouTube Tips playlist na makakatulong po sa inyo kung kayo po ay mga baguhan na content creator dito sa YouTube. So yung lang naman guys, maraming salamat po sa panonood. God bless po sa ating lahat. No, mag-ingat po tayo guys at puso po ang sakit ngayon. So yun lang po, maraming salamat.